At ang malaking kalungkutan nga Marcol, yung violence na nangyayari sa salita ng Diyos. Yes. Talagang nagiging kumbaga parang binubugbog nila yung Biblia dahil pinapalabas yung maling Yes. meaning para lang magamit sa Mm. debate. Dahil may mga Adventist at lalo na yung mga debatista na kapag kailangan nila ng talata na word for word or kailangan nila sundan yung argumento nung kailang kausap, igagamitin nila yung ganyang klase ng mga talata. Naalala ko may napanood akong ganung debate, Pastor. Hindi ko na mapangalanan kung sinong debatista yun, ano, na ang tanong niya is kung may mabasa ako na ang law ay makakapag-justify o makakapagiging righteous sa tao, ay tatanggapin mong mali ka. Siyempre ganun sa debate, Pastor, ano, ipitan. So dahil sa ganung klase ng argumento, tapos pag ginamit yung talata na yan, parang yun na siguro ay yun na tuloy yung ibig sabihin. Ano, kaya nga sabi ko, Pastor, malaking problema kapag yung mga debate, sabihin natin mapa-relihiyon na debating iba walang problema eh. Pero lalo na sa relihiyon na debate, malaki talaga yung magiging problema kapag ganun yung mga technique na ginagawa ng mga debatista natin. Ano? Kasi malaki yung tawag dito, yung danger na maging ma-misinterpret yung mga talata na ginagamit nila. May naalala pa nga, Pastor, para patunayan yung Sabat, binasa yung Hebrews eh. Ano? Tapos iniba pa yung word doon na they remain it 7th day Sabbath, tinanggal pa, dinagdagan, or parang ewan ko paano ginawa yung ganung klase ng ano. Para lang mapatunayan, ano? At yun yung danger ng Pastor. Yun yung problema. Actually, Pastor, kung yung talata itself, wala siyang problema. Pag binasa mo kasi ng buo, maiintindihan mo yan eh. Yes. Buong chapter 2 hanggang 3 pa nga yan, Pastor, kung tutusin. Kasi yun yung buong kwento nung konteksto niyan. Pero kapag ginamit na ng iba, lalo na mga debatista, gagamitin na ng iba't ibang klase ng drive yung talata, magiging prone sa misinterpretation. Ang problema, Pastor, kahit sila mismo, pagka binaliktad mo na sila, nga lalo na ngayon, palumpalo sila sa righteousness by faith sila ngayon, hindi na rin nila gagamitin niya, itatanggi pa nila. Samantalang sila yung may kasalanan kung bakit yung intindi ng maraming kapatid, ganon yung unawa nila sa mga talatang yan. Yun ang isang malaking kalungkutan ko, Mark Paul, na yung napakagandang talata sa Biblia ay ginagamit para magturo ng hindi tamang theology, lalo na righteousness by works. Ano? Dahil sa maling pagkaunawa ng talata na yun. So, dapat kasi po ang ano yun is literalism eh. Akala mo pag nabasa mo sa Bible, literal na kagad, diyan na kagad ang ibig sabihin nun. Without digging deeper into the text, na yun ang kinakailangan gawin po, kagaya ng discuss natin noong nakaraan, Matthew 19, we dug deeper, naghukay tayo ng mas malalim sa talagang ibig sabihin ng talata. Ganun din po ngayon. Yun nga, Pastor, no? Sige. Yun yung nawawala, Pastor, kapag argumento at debate yung pinanggagamitan ng mga talatang yan. Kasi doon, hindi ka nagdidig deeper doon sa pinaka-meaning ng talata. Kundi meron ka lang maisupalpal sa kausap mo. Kaya nga nung isang debatista natin nakausap ko, kaya lang debatista yung Pastor, kilala mo rin yan, kaya lang mga kapatid yun. Sabi ko, ang problema dyan sa ginagawa ninyong debate, hindi nyo pinalalabas yung totoo or yung truth. Pinatutunayan nyo lang na ikaw nagsasalita, ikaw tumatayo yun sa, ikaw yung tama. Ano? Kumbaga, Pastor, yung truth naka-compromise para lang mapatunayan mo na ikaw ay tama dahil nakikipag-debate ka eh. Ano, ewan ko kung naiintindihan nila, Pastor, yung sinasabi ko na yun, ano? Pero yun yung nakikita natin. Naka-compromise yung truth para lang mapatunayan nila na totoo or tama yung sinasabi nila. Kasi gumagamit na sila ng mga fallacies, gumagamit sila ng mga techniques sa mga argumento na talagang magmumukha silang magaling. Ano, yun yung problema sa debate. At yung debate, Pastor, yan yung nagpapatakbo sa kumbaga matagal ko na siyang ginagawa, pinapractice. Hindi pa relihiyon ginagawa ko na
Kaya alam ko paano pasikot-sikutin yung maraming mga bagay tungkol dyan. At ang malaking kalungkutan nga, Mark Paul, yung violence na nangyayari sa salita ng Diyos. Yes. Talagang nagiging, kumbaga, parang binubugbog nila yung Biblia dahil pinapalabas yung Yes. maling meaning para lang magamit sa debate. I call that violence to the Word of God. At pangalawa, Pastor, yung benefit nito sa mga kapatid. Bad benefit sa mga nakikinig. Kasi una, nakikita nilang, pride. Nakikita nilang, uy, magaling yung debatista namin. Ibig sabihin kami yung tama. Pangalawa, Pastor, yung meaning ng mga talata na ginagamit nila is kung ano yung ginamit nila, pinaggamitan nila doon sa debate na yon at napanood ng mga tao, ng mga kapatid, yun na yung ibig sabihin sa kanila ng talata na yon. Ay, may nabasa si kapatid, tama siya. So, ganun yung mga danger ng Pastor. Kaya dapat, Nabasa lang yun. dapat, Pastor, maintindihan yun ng mga debatistan to Sa totoo lang, dapat maintindihan nila yung danger nung ginagawa nila na yan.